Napaungol si Yumi nang maramdaman niyang may malamig na bagay ang humahalik sa kanyang labi. Naalimpungatan siya dahil tila may sumisipsip ng labi niya. Nanonood sa kanyang fresh breath ng taong humahalik ng dahan-dahan sa kanyang labi. Napaawang ng kaunti ang kanyang bibig. Naramdaman niyang mas lumalalim ang halik na iginagawad ng taong iyon sa kanya. Mabango ang hininga nito na para bang kakasipilyo lamang. Ongol niya. Dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata upang makita kung sino ang taong humahalik sa kanya. Ngunit wala namang tao sa buong kwarto. Kinusot niya ang kanyang mga mata bago siya bumangon sa king size bed kung saan sila natutulog gabi-gabi ni Terence. May narinig siyang kaluskos sa labas ng kanilang kwarto, ngunit binaliwala lamang niya iyon. Nagtataka kasi siya kung bakit pakiramdam niya ay may humahalik sa kanya kani-kanina lamang. Napahawak siya sa kanyang labi. Bakit parang may humalik talaga sa kanya? Mamasa-masa pa kasi ang paligid ng kanyang bibig at parang amoy toothpaste pa nga rin ang gilid ng labi niya. Hindi pa naman siya nagtotoothbrush, kaya paanong mag-aamoy toothpaste ang bibig niya? Tuluyan na siyang bumangon sa kanyang higaan upang hanapin kung nasaan si Terence. Ito ba ang humalik sa kanya? Terence? Tawag niya sa pangalan ng kanyang asawa. Buong gabi na naman nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang mga katawan. Hindi siya tinitigilan ng kanyang asawa hanggat hindi ito napapagod ng husto. Ang akala pa naman niya kagabi ay makakatulog siya ng maaga dahil sinundo ito ng mga pinsan nito, ngunit makalipas ang 2 oras ay umuwi na rin agad ito kagabi at agad itong nag-aya na mag-6 raw sila sa kwarto. Wala naman sang choice kundi sundin ito at higit sa lahat, gustong gusto rin naman talaga niyang gawin iyon. Ang yummy kaya nito? Juicy pa ba siya? Ang problema nga lang ay hindi pa rin siya hinahalikan ng kanyang asawa sa kanyang labi. Panaliig at panga niya ang nilalaplap nito sa tuwing nagtatalik sila. Gustong gusto na nga niyang muling maramdaman ang mga halik nito sa kanyang labi, ngunit hindi pa rin siya pinagbibigyan nito. Napangosyo siya nang hindi niya makita sa buong condo unit nito si Terence. Mukhang pumasok na ito ng opisina. Lumabas siya ng condo unit at naroon ang 2 bodyguard na nagbabantay sa kanya. Nakaupo ang mga ito sa tig-isang single sofa na nakalagay mismo sa harap ng condo unit ni Terence. Mukhang masayang nag-aalmusal ang mga ito dahil umuusok pa ang kape sa baso ng 2. Meron ring iba't ibang sandwich at mga prutas ang mga ito sa maliit na lamisa sa gilid. Good morning mga kuya. Bati niya sa mga ito. Ngumiti ang mga ito sa kanya at binati rin siya. Magandang umaga po, Ma'am Yumi. Halos sabay pang pagbati ng mga ito sa kanya. Si Terence po, pumasok na po ba siya sa opisina niya? Nagkatinginan muna saglit ang dalawa bago sinagot ang kanyang katanungan. 3 araw na kasing hindi pumapasok si Terence sa opisina nito, kaya nagtataka siya kung nasaan ito ngayon. Oho ma'am. Kanina pa hong alas 7 ng umaga umalis si Boss Ace. Napakunot ng kaunti ang kanyang noo. Kung kanina pa pumasok sa opisina si Terence, ibig sabihin, hindi ito ang taong humahalik sa kanyang labi habang natutulog siya. May pumasok po ba sa kwarto ko habang natutulog ako? Wala naman ho, ma'am. Napakamot siya sa kanyang pisngi habang iniisip mabuti ang mga posibilidad kung bakit pakiramdam niya ay may humahalik sa kanya kanina. Baka nananaginip lang siya. Baka sa sobrang kagustuhan niyang mahalikan muli si Terence
ay kung ano-anong imahinasyon ang naiisip niya. Ganun ho ba? Sige po, salamat mga kuya. Dahan-dahan niyang muling isinarado ang pintuan ng kondo ni Terence. Napabuntong hininga siya. Kung ano-anong nai-imagine niya dahil sa pananabik niyang makahalikan muli si Terence. Minabuti na lang niyang maligo ng maaga at upang makapagluto ng kakainin niyang tanghalian. Bigla niya tuloy na miss ang kanyang asawa. Kahit ubod ng kasungitan nito at palaging nakasimangot, madalas naman itong maglambing sa kanya. Nariyan ang pagyakap nito sa kanyang likuran sa tuwing nagluluto siya ng kakainin nila sa loob ng 3 araw. Hindi kasi sila lumalabas ng condo unit nito. Panay 6 lang ang inaatupag nito sa loob ng 3 araw. Mabuti na lang at maraming grocery stocks ang condo unit nito, kaya nakakapagluto naman siya o di kaya nag-o-order na lang sila ng kanilang kakainin. Dahil sobrang pagod na siya sa pakikipagtalik, ay hindi na niya kinakayang magluto pa. Akmang papasok pa lang siya sa loob ng banyo nang marinig niya ang pagtunog ng doorbell. May bisita siya? Sino naman kaya iyon? Agad siyang naglakad patungo sa may pintuan upang pagbuksan kung sino ang taong naroon. Hi! Hindi niya inaasahan na ang magandang kapatid pala ni Terence ang bisita niya, si Happy. Nakasuot ito ng simpleng bestida na bagay sa kagandahan nito. Nakangiti ito ng kimi sa kanya at parang nahihiya. Hello? Nasa work ang kuya mo. Medyo awkward niyang pagbati kay Happy. Pakiramdam niya kasi ay hindi siya masyadong gusto ng batang ito. Marahil pinagsisilusan siya nito ng dahil kay Yoshi. Hindi si Kuya S ang pinunta ko rito. Napalunok siya at pinanatili niyang kalmado ang kanyang sarili. May kakaiba sa dalagang ito na nakakapagpataranta sa kanya. Gusto niya sana itong gawing kaibigan dahil sister-in-law na niya ito, ngunit parang may malaking pader na ang nakaharang sa kanilang dalawa, kaya't hindi na niya ito maaaring maging kaibigan pa. Gusto ko sanang personal na imbitahan kayo sa birthday ng mami ko, Ate Yomi. Here's the invitation. May iniabot ito sa kanyang isang kulay pink na sobre. Tinanggap naman niya iyon. Salamat. Baka hindi kasi pumunta si Kuya Ace, kaya inutusan ako ni Mami na puntahan kita rito. Aasahan niya daw kayo ni Kuya Ace mamayang gabi. Napanganga siya. Mamayang gabi agad? Tonight? Pagkumpirma niya, tumango naman ito at simpleng ngumiti. Oo, mamayang gabi na po ang birthday ni Mami. Sana mapilit mo si Kuya Ace na umatid mamaya dahil malulungkot talaga ang mami namin kung hindi kami kumpleto. Napalunok siyang muli. Handa na ba siyang humarap sa pamilya ni Terence? Para tuloy siyang kinabahan ng gusto sa nalalapit na paghaharap nila ng magulang nito. And one more thing, ate. Stay away from Yoshi. Asawa ka na ng kuya ko, kaya hindi ako papayag na mapalapit ka pa sa ibang lalaki, ate. I hope you understand. Napansin niya ang pagtalim ng tingin nito sa kanya na para bang binabalaan siya nito. Nais niyang mapangiti dahil imbis mainis siya ay nagagandahan pa siya lalo sa dalagang ito. Mukhang iyon talaga ang sinadya nitong sabihin sa kanya. Gusto nitong layuan niya si Yoshi. Panay ang kurot nito sa sariling kamao nito habang sinasabi iyon sa kanya. Halatang kinakabahan ito. Ngumiti siya ng matamis. Happy, huwag kang mag-alala. Kaibigan lang talaga ang tingin ko kay Yoshi. Pero ate, alam mong hindi kaibigan ang tingin niya sa'yo. Kaya sana lang, dumistansya ka na sa kanya.
please? May pagmamakaawa sa tono ng boses nito kahit pa nagpapakatatag ito. Napatango-tango siya. Huwag mo na siyang paasahin, Ate Yumi. Sabihin mo sa kanya na si Kuya Terence na talaga ang para sa'yo. Oo na. Sige, friendship over ko na si Yoshi para hindi ka na magsilos. Nilaki pa niya ng pagbibiro ang tono ng boses niya. Namula naman agad ang mga pisngi nito at tila nahiya sa kanya. Sige po, mauna na ako sa iyo, ate. Bye. Nagmadali na itong tumalikod sa kanya dahil sa kahihiyan. Bye, Ma'am Happy. Pahabol pang sabi ng isang bodyguard ni Terence. Loko ka talaga. Crush mo pa yung kapatid ni Boss Ace. Ang bata-bata pa niyan. Pabirang binatokan ni Bruno ang isang bodyguard dahil mahalata ang pagkakrush nito sa dalaga. Napapailing na lang si Yumi habang napapangiti siya. Mukhang marami rin nagkakagusto sa kapatid ni Terence dahil may natural itong kagandahan. Mukhang mabait naman ito, ngunit hindi niya ito makuhang mapalapit sa kanya dahil kay Yoshi. Pinagsisilusan siya nito. Isinara na lang niya ulit ang pintuan upang makaligo na siya sa banyo at makapagluto na rin siya ng kanyang lunch. Pagkatapos niyang maligo at magluto ay naisipan niyang tawagan si Terence. Namimiss niya na kasi ito. Nais niya itong dalhan ng lunch. Ilang segundo pa lang tumutunog ang kabilang linya ay sinagot na agad nito ang tawag niya. Gamit niya ang bagong cellphone niya na ibinigay sa kanya ni Terence. iPhone 14 Pro Max iyon. Yes? Anito sa kabilang linya. Napalunok siya dahil ang lalim ng boses nito. Lalaking lalaki at tunog pang gwapo ang boses nito. Kumbaga boses pa lang nito ay mahuhulaan ng gwapo ang nagmamay-ari ng boses nito. Hello Terence, gusto mo bang dalhan kita ng lunch? Nagluto kasi ako ng adobo. Pinalambing niya ang kanyang boses. Saglit itong hindi sumagot sa kabilang linya. Sige, dito ka na rin mag-lunch. Napakagatlabi siya dahil tila naglalambing rin ang boses nito. Hindi mo ako ginising kanina. Papasok ka na pala ngayon sa opisina mo. Sana napagluto rin kita ng agahan mo. Ginising kita, hindi ka lang nagising. Napanguso siya. Imposible namang ginising siya nito. Hindi naman siya tulog mantika eh. O sige, dadalhin ko na itong niluto ko dyan sa opisina mo para makapag-lunch na tayo. Bibigyan ko rin ang mga bodyguards mo. Okay. Nagpunta nga pala si Happy dito kanina. Birthday daw ng mami niyo mamayang gabi. Do you want to come? Bakit ako ang tinatanong mo? Mami mo yon. Alam kong nahihiya ka pa sa kanila, kaya hindi na lang tayo pupunta. Napakurap-kurap siya. Ibig bang sabihin, iniisip nito ang nararamdaman niya. Ayaw nitong mapahiya siya. Iiwan ba niya kung bakit parang may humaplo sa kanyang puso dahil sa sinabi ni Terence? Salamat sa pag-intindi mo sa nararamdaman ko, pero ayoko namang magtampo sa iyo ang mami mo dahil sa akin. Kung gusto mo, ikaw na lang ang dumalo. I'm not going there without my wife. Tila tumalon ng puso niya. Kinilig siya, kaya't namula agad ang buong mukha niya. Napangiti siya ng matamis, kahit alam niyang hindi naman siya nakikita nito.